lamang doon yung Bren at dapat silang magdiin sa early game talaga. Hindi pwedeng magkaroon ng moment na maging idle ang Bren Esports. Dahil pagdating ng late game, Claude Gela, tapos may Faramis, it's very difficult to fight that. Kumbaga, kung papasok ka sa trabaho, gusto mo tapos agad, early in, early out, gagawin mo na lahat para yung bisor mo, happy na happy. O sabi, ang dami mo nagagawa. Eh pag happy na happy, madami pang itadagdag na pwede mo pang gawin. At least makakauwi ka agad. Yun ang maganda doon. Tsaka makikita yung potential mo. Huwag mo na masyadong bilisan kasi pag tinapos mo agad, dadagdagan ka ng trabaho. Oo nga, tama. But then again, ang kwento nga nun ay yung AP Bren, they need to get early advantage. Kumbaga, mas early pa dapat sila sa bird. Tama naman. Tama naman. Kasi yung mga early, usually, basta yun bird yun. Usually bird yun eh. So may kita natin per AP Bren. Kaya naman sila ang una din na nagro-rotate dito. Yep. So it's really more on the information muna na kanilang inuuna and Ogwen very consistent doon. And as expected for Haji and Renegade, dahil nga naman ang kanilang mga heroes ay level 4 dependent. Hindi ko inakala na someday makikita natin ang bomba na si Renegade at KDA machine ay gagamit ng mga healing galing. Meanwhile, walang healing na magagawa dito. Yun ay sinasabi natin early first blood. 30 seconds pa lang pala, parang ang dami na nangyari, pero yung 30 seconds na yun, nakuha ng first blood si Kai. At take note, gamit na rin dito ni Setsui ang kanyang heavy spin. So pwede ditong dumiretso ang AP Bren pagdating dito sa may total objective. Nandito rin si Ogwen para magbigay ng vision. No contest yata. Yep. Napakagandang tempo play mula dun sa AP Bren to actually go to the XP lane at hindi sila nag-gank dun sa may gold lane. At ang naging resulta nito, uncontested pa yung turtle. Kasi nga naman, meron din ginawa itong si Few tsaka itong si Ogwen. Kung babalikan nyo yung naging laro, para yung naging early setup for Blacklist, medyo naggulo si Ogwen doon sa jungler. Double lane for OHEB. Ito na. Ang aga. Tinulungan pa siya. Tinulungan siya doon sa wave clear. Kahit na na-nerve niya yung wave clear na yan. May bursters doon. Pero guys, gusto ko na sabihin Snowball Martis ay pwede rin mangyari. Kasi si Kyle T, alam mo naman, pag ikaw Martis, gusto mo parang funny yung galawan mo eh. Decimate ng decimate. Oo, makuha mo yung early game. Tama. Oo, kailangan mo dumiretso talaga agad. So ito yung sinasabi na expect for AP Bren na sila magiging aggressive pagdating doon sa may early game. Kaya naman si Kyle T, din ang lamang pagdating doon sa gold. So si Few, by the way, ang IMG niya is the heavy spin. Ay, tutuloy ata nila to. Pero nag-mortal coil kasi si Kyle doon sa bandang bato. Hindi umabot. Pero poprotektahan ngayon ng Blacklist International ang kanilang orange. Kyle TZ. Sobrang confident niya ngayon sa kanyang Martis. Kailangan din talaga no, Wolf? Yep. Very important para sa AP Bren na mag-snowball. At so far, ginagawa naman nila yung mga good steps na yun. Isang bagay na maganda sa Akai kasi parang ang hirap niyang guluhin. Kaso yung Matilda plus Valen, kung sakaling nanggugulo sila, hindi nila mapapatay kahit kailan si Sensui, pero mapaforce nila yung mga spells. Top lane? Rene J. Polado ngayon at ayun, binanatan ng stripe. Pinaulanan ng mga bahana ni Super Marco. Makikita natin ngayon na dumediretso lang din ang AP Bren, 1.2k, 1k gold lead para dito sa ating laban at nakaabang na naman yata ang Hive or mga bees dito sa part ng jungle sa purple buff. AP Bren pa rin ang nasa driver's seat at kinokontrol kung kailan mangyayari ang laban. Si Few ngayon ay merong heavy spin. I-utilize pa to ng AP Bren, now eyeing the purple. Kung ganun ulit para sa Blacklist, hintay lang ulit ang Lord Dance. Same situation as they found ng previous game kung saan lugi sila ng 1k pero pagdating ng Lord Dance, make sure lang na may items si Ohe, meron siya 3 items na si Setsui, nakahabol lang sa levels, pwede silang sumabay. In fact, yun yung itatry nila ngayon. Parang papasok nga yata. Okay, bulado si Sensui. Okay, kasama si Rene J na makakawala with a heavy spin, Angela Hardcore. Grabe yung timing ng Heartguard doon sa heavy spin. So bigla na lang tayo nagulat, bigla na lang may retribution para nga kumuha ng picture at merong flash para dito sa Blacklist International. And AP Bren right now ay kailangang sumagot din sa ginagawa ng Blacklist. Top lane. Blazing Duet coming in. Pero nagpa-farm lang muna si Oheb. Agree ako kay Wolf. And Chantel, nabanggit mo din, it's really the late game. Yep. Nahihintayin ng Blacklist International. Pressured ngayon ang Bren on how to finish this as early as possible. Very curious decision mula sa AP Bren na
hindi nila binitawan yung turtle knowing na nandun si Sensui at even yung EXP ni Kyle tsaka ni Sensui. Mas maganda yatang i-punish yung Akai sa ganung moment. Sinubukan Tawagin nila si Iriten pero yun ang nangyari kahit masyado ng low yung turtle. Yeah. Okay, Oheb, volado ngayon. Pasok na yun si Kyle. Kyle TC, kamuntikan makakuha ng kill. Parang hanapin yata nila, sasalubungin yata. Itutuloy pa rin nila. This time, hindi tinitigilan ng AP Bren ang pag-pressure dito sa bandang top lane. Kyle, kalate ang buhay. Nandun si Haji. Umiikot na ngayon si Sensui pero lumipad si Kyle with a guiding wind. Nag-Beyblade si Few at si Sensui. Few tumatakbo ngayon. Binabanatan ng Blacklist International. Okay, nakita natin na nag-flicker doon si Few ng moment na yun. The Blacklist International, alam nila mag-retaliate. Uy! Uy, parang diretso pa yan sa may middle lane. Laban pa rin daw. Tuloy-tuloy pa rin pero may Nether Realm. Magpipake lang muna ang AB Bren. Pero nakakabigla yung mga ganong pasukan. Wow. Very commendable mula sa Blacklist International. Holding their ground at na-punish pa doon. Ang ganda ng pwesto din ni Sensui at hindi siya totally na-punish ng AP Bren. Mukhang nabasa ng Blacklist International na talagang hindi titigilan doon si Oheb. And Oo. because of that aggression, AP Bren was punished. Oh, ano nila, sinundan nila kung Oo. saan yung ihip dito Yeah. ng side ng isang Matilda. So, eto na naman. Nakita natin kanina na isang mabilis na pag-agaw para kay Sensui. Wala siyang heavy spin though. Oo. For this one, ito, kaka-ano lang, kaka-cool down lang. Alam natin, nakita natin na protect Oheb at all costs ang Blacklist ha. Pero look at the player gold lead na kay Super Marco, si Mr. Wu. The Oh. silent but deadly player. Gold lane ng AP Bren na ilamang ngayon. Napakataas niya, 3K yan. 3K yung damage nito. Medyo makati yan as AP Bren. Simple lang naman ang pagkuha ng turtle dito. Dalawang turtle para dito sa AP Bren. Isa naman para sa side ng Blacklist International. Habang ibang mga lanes ay i-cover muna dito ni Oheb. Looking at the item site now, ano ang pinakakapansin-pansin? Nagulat ako dun sa Duran si Few. Kaya naman pala hindi ganun kasakit yung damage siya kapag kumukombo siya. Oh. Just prioritizing utility sa ngayon. Oo, no? Lahat siguro ng damage ng AP Bren they are going to rely on Super Marco. And itong Hunter Strike choice para kay Kyle TZ. Parang sinabi nila, sige, mag-i-invest kayo ngayon kay Oheb na kay Super Marco naman kami. Kaya pala sinasama na rin nila si Super Marco. Ayun o, si Fio at saka si Super Marco. Lagi nang magkadikit ngayon. So, ibig sabihin ba nito for Blacklist International, isasama na nila si Oheb sa teamfight or mamaya pa? Yep, kailangan nila. Like I said, First Lord, yun yung magiging critical sa Blacklist. Nakita nga lang natin though, para sa AP Bren, kung ano yung straight up na way nila para manalo ng mga Lord fights or mga objectives, neutral objectives. Talagang i-poke agad si Sensui. Hindi nga poke, parang bigyan talaga, yung threaten mo talaga yung Akai. As we saw earlier, kahit no nasa 60% lang yung HP ni Sensui, na ilang na agad siya. And bago pa makapunta mismo dun sa pit, kailangan na poke na nila para malayo-layo pa yung kailangan habulin. Okay, final slash coming in. Nag-initiate ngayon ng AP Bren. Super Marco, wave clear lang muna. Tama si Wolf, yun ang nangyayari Sakto, nga. no? Oo, pinopoke lang muna nila si Sensui para ma-disrupt ang Blacklist International. AP Bren, again, controlling the tempo. Parang pinipilit din nila dito si Sensui, kaya yung mga poke, sakto-sakto pagkakasabi ni Wolf, talagang pinoke agad. Oo. Dito si Sensui, gano'n na rin kataas din ang kanilang respeto dun sa possibility for the contest. So may makikita natin na lagi na magkatiket si Ogwen and Super Marco. So ito na naman tayo, nagbabantayan na muna ulit. Oo. Lahat ng almost same na mga roles dahil nagpe-prepare na 10 segundo bago ulit mag-spawn ang unang Lord. Napaka-importante nito para sa mga gold lanes para din makapag set ng tempo ka ng mga kakampi. Sumubok ang AP Bren. Hunin si Edward. Edward, makakawala. Sensui, kalahati ang buhay. Okay, striking in, striking out si Flap. Pero nagpupok lang muna ang AP Bren, making sure na makakalibre si Kyle TZ dito. Palado ngayon si Edward. Edward, wala penalty zone. Habang nasa bandang may gitna, buhay pa rin Super Marco. Edward is down. AP Bren, 4-on-5 situation. Pero medyo malayo si Super Marco. Super Marco, pulado din. Live steal siya ngayon dito. Susubok na lang si Oheb. Bang, bang, bang. Pero yung damage output ng Blacklist International, 10 Beats Productions. Nandito ngayon ang AP Bren. Alam nilang lamang sila. 10 seconds pa si Edward. Pasok ngayon si Flap TZ. Pipilitin ng AP Bren to. Super Marco with a second skill. Lumilipat na ngayon si Ogwen. At mukhang walang magagawa ang Blacklist. Let's see. Nag-knock up. Heavy spin para dito kay Sensui. Sino makakuha? Si silent but deadly Super Marco. Ngayon, susubok pa rin ang AP Bren. At after niya makuha yun, nag-woo. Nagpuna lang siya.
Wow, nakuha ko yung Edward. Lord. Ngayon itutuloy pa rin ang side ng AB Brento. Ngayon, ibubuhos nila lahat. Pero makakuha si OM ng kill. This time, tuloy-tuloy pa rin. Flap easy, susubok. Pero ngayon, orange lang muna. Super Marco, free hitting pa rin. Puppets on the string. Walang madided si OM lang. AB Bren. Ano yung sinabi ni Super Marco? Woo! After na nga nakita natin yun na 2K ang kanilang gold lead, ano nga ba talaga ang pinaka nangyari para sa AB Bren and even Blacklist International habang sumisira ngayon na Torres sa mid? Anong nangyari? Well, yun nga, napoke nila doon si Edward, pati na rin si Sensui, na hindi na titigilan sa ngayon. Sobrang crucial nung ginawang in-out ng AP Bren, pati na rin yung paghatak nila doon sa agro ng Lord papunta sa side nila. But feeling ko, ang tunay na MVP was actually Flap. Siya yung nag-force nung ulti ni Edward dun sa may gitna. Siya rin yung dahilan kung ba't namatay si Edward ng mabilis against AP Bren. In fact, dun sa boom clash na yun, 4 na beses niyang nabato yung final slash. Ang tindi ni Flap. Napakatindi. At na-zone out din niya si Haji Oo. para hindi makaresponse si Haji sa mga teammates siya. My God, Flap TZ. Playoffs form. Nagbalik yung sobrang sipag na Flap TZ. Ayan, kagaya yan. Pumasok na naman yata si Flap TZ. By the way, Flap TZ. Okay. Pero paano slash? Final slash. Ang tinaguro ay ang super rookie nung pumasok siya sa Bren organization. Ngayon, coming back na nasa M5 Flap TZ si Mr. Flex. Oh, 2-0-1 na si Flap TZ for this game again. 11 minutes in our game time. Mahuli pa sa bigta. Ayun na naman final slash pero may BMI out. Makakatapos Si Oheb. lang din si Oheb dito. Okay. Pero pa penalty zone. Penalty zone, totoo na ata yung laban na to. Second skill para kay Super Marco. Ayun, blazing duet with Angela pero the Assurance Rat ay nandun para makancel yun. Kyle TZ double kill. Kyle with the punish. At dediretso pa nga sila dito sa may middle lane. Mukhang makakasira. Tatlong buhay para sa side ng Blacklist International. Dediretsohin lang nila. Is this edible? Pero may minion wave pa. Wala, hindi nagbabakang AB Bren dito. Talagang laban kung laban. Umikot ngayon. Si View ninakaw yung heavy spin. AB Bren, magpi-fake back lang yan. Dahil turtle na ang kanilang isusugod. Ang ganda ng ginawa ni Kyle TZ. One of the best plays na nakita natin. Sobrang smart. Hinintay niya talaga yung pag-activate ng Claude. Knowing full well na yung Blacklist pwede nang sumub-sub nun. Meron silang Angela, meron silang T-Fight. Nanalify agad niya yung isang hero. Without a blazing duet, Yes. hindi ganun kataas ang impact ng isang Claude. Kyle TZ with a clutch. Assurance Rat. Knockups ang pang-kontra po sa Claude. Oh, Yun yung pang-cancel sa blazing duet. Nakita natin talagang nung pumasok dito si Oheb. Alam nila walang purify. Oo. So sundan natin kung nasan dito si Rene J at si Oheb. Tapos after nun, tsaka na tayo dumiretso. Halos dalawa rin kasi yung ano eh. Hindi nga knock-up yung tawag sa status na yun eh. Parang Edward. slide up. A slide up. Ewan ko kung slide up ba yun, para disposition. Yung final slash ni Flap TZ. Tapos, yung Assurance Aura ni Kyle TZ. The new version of the TZ Brothers, sina-slash in, slash out lang nila si Ohib. O para nagugulat na lang dito yung ibang mga players na okay, pero palang pangontra. Oo. Pero palang gagawin dito ang TC Brothers na AP Bren. Nakikita natin ngayon, isa sa mga TC Brother ay nandoon sa may Lord. Tapos yung kapatid niyang TC, pinipigilan yung gusto pumasok doon sa kinukuha niya. The TZ connection. Okay, final slash. Makapag-PMI out ngayon si Ohib. Alam ngayon ng AB Bren na pulado si Ohib. Nandun si Edward sa patagilid. Ngayon pinapok na niya si Sensui. Super Marco coming in with a crossbow. 10K ang buhay ng Lord. Sensui, susubok siya dito. Umikot pero too late. It's too late to apologize. Too late ang referee dahil nakuha na yun ni Kyle TZ. Susubok pa rin ngayon Jumiji. Ang AP. Ngayon pulado si Edward. Pasok na penalty zone. Pero nako, tuloy-tuloy na pag-swarm ng AP Bren. Blazing dumet na rin. Daming shot to 10 beats na naman. AP Bren, walang nagkapatayan pero makikita mo yung lamang. At magkakaroon muna tayo ng saglit na paghinga. 6.1 KO bago mag-post dito ang side ng AP Bren at para naman sa Blacklist International. Wala naman tayo. So makakadepensa pa rin sila probably para doon sa laban na yon. At nakikita natin ulit ngayon sa ating EBM Convention Center na punong-puno tayo ng mga supporters, both Blacklist International and even for AP Bren. This is a total game na kontrolado ng AP Bren from the start. Having the driver's seat sa laban na to. Pumipersa na lang mag-react ang Blacklist International lagi. Tsaka napipilit din na parang even yung Blazing Duet, tama ba Wolf, ay hindi nakakapitalize yung damage. Yep. I think at this point, kaya na. Ang pinaka-ideal scenario, syempre, Aha. dapat may maipit sana with a heavy spin Alright, to go yeah. with that. And
in all due fairness, parang yung ginagawa talaga dito ng AP Bren, yung sinabi natin na dapat na ideal scenario for them. Poke muna agad si Sensui para talagang makakuha sila ng magandang damage output at mas magandang positioning. And biglang napupunta sa point na yung pasok doon ni OHEB hindi na yung pinaka-ideal na scenario. Kasi nga, napupilit na gamitin agad yung heavy spin. Okay, yun nga parang instead of heavy spin retry, ang makikita natin, na-poke na ng na-poke. Oh, ito, makikita na naman natin sa mga napupoke din ng camera natin dyan. Habang inantay natin yung ating laban for this one, pwede na laban ngayon sila ang magre-represent sa atin sa M5. And we have H2O in the Yun! house. Yun! And Yawi as well. Sinusuportahan of course ang kanilang old teammate na si Renegade. Aba, kasama pa nila si Midnight. Oo nga pala. Kala mo naman talaga, Pili Midnight. ko kailangan mag-TikTok kasama si Midnight. Ay, oo. Mamaya Coach eh. nila kasi dati si Midnight. Tama. Kailangan nila mag-wow kasama si Midnight. Oo, mamaya pagka nahagip ulit Oo. ng camera. Alright. Hinga lang muna tayo. Oh, best of 7. Meron pa nagmamanifest na game 7 daw. Oo, si Mr. Ray Ash. Kung handa naman kayo, yun, may kita natin mga supporters from AP Bren as well. Oo, napakadami niyan. May pamilyar nga ako nakikita na nasa AB Bren na eh. Si Madam Mima eh. Oo nga. Biglang kasama din natin ngayon. So ito, habang nag-aantay, so next match natin, item builds. What's interesting at anong inaabangan para dito? I guess yung maybe third item para kay Haji. Kasi naka-clock pa lang siya dito. I think mag-enchanted talisman siya katulad ng previous game. Kailangan din yung damage output niya. Parang siya yung kasabay ng Angela Claude. This point kasi kailangan mo ng magic kasi puro mga armor yung na-build up dito ng AP Bren. Oo nga, dalawang blade armor. Ito na ang Lord para sa ating laban. This is the second Lord of the game. At dadaan sa middle lane. Okay. At mukhang pipilitin ngayon ng Blacklist International na tumipensa. Oo, inactivate na yung crossbow. At ang sakit talaga ng damage output ng crossbow, pare. Tumutunaw lahat kay Super Marco. At Kyle will finish up the tower. Kyle, Bottom lane. Gwen, haharap. Nandun si Flap. Dumidepensa na lang ngayon si Edward. Edward, penalty zone. Didepensa muna ngayon ang side ng Blacklist International. Pero makatay na talaga si Silent Cold Laner Super Marco. May damage output. Super Marco. Oh, what a literal. Pero look at that. Super Marco. Baka mag-win shot pa. Super Marco na umarap. AP Bren is in match point. 3-1 ang score. This winning moment is brought to you by our official sponsor after the live